hindi matatawaran ng tapang at lakas ng loob ng mga Pilipino. Ito ang pinatunayan ng mga sundalong Pilipino sa nangyaring bakbakan sa Battle of Yultong noong 1951 nang tulungan ng ating bansa ang South Korea noon upang huwag silang masakop ng mga komunismong bansa katulad ng China at ng North Korea. Kahit na lamang sa bilang ang mga kalaban ay hindi na tinagang puso ng mga bayaning sundalo at kahit pa ang bilang ng mga sundalong Pinoy noon ay nasa mahigit 1,000 lamang samantalang ang bilang ng mga kalaban ay umabot sa 40,000 ay hindi pa rin umatras sa mga Pinoy at nakipaglaban pa rin hanggang sa wakas. Dahil nga sa kanilang katapangan ay maniwala man kayo o hindi, ang napakaraming bilang ng mga kalaban nila noon ay umatras ng sapilitan. Kung pag-aaralan natin ang mga importanteng pangyayari na nangyari sa ating mundo ay makikita natin na ang mga naganap na digmaan ang may pinakamalaking ambag sa ating kasaysayan. Ang bawat bansa ay tumaan sa digmaan. Ang iba ay nakipaglaban at nakipagdigma upang depensahan ang kanilang teritoryo laban sa mga kaaway. Ang iba naman ay nagpunta sa ibang bansa upang magbigay ng tulong at saklolo. Ito ang naging papel ng Pilipinas noon, ang tumayo at lumaban sa tabi ng South Korea habang hinaharap ng bansang ito ang isa sa pinakamalaking crisis noong taong 1950. Noon kasing June 25, 1950 ay ang araw kung kailan sinimulang sugurin ng North Korea kasama ang China at Soviet Union ang South Korea upang mapasakaman nila ang Seoul na siyang capital city nito. Mahigit kumulang 75,000 na mga sundalong galing North Korea ang sumugod noon sa South Korea at dahil hindi pa ganoon kalakas ang pwersa ng bansang South Korea noon ay napilitan silang humingi ng saklolo o tulong sa United Nations. Bilang pagtugon sa South Korea ay nagpadala naman agad ng military forces ang UN upang pigilan ang pagsakop ng mga komunistang bansa sa South Korea. Sa panahong ito, ang presidente ng Pilipinas na si Elpidio Quirino ay humingi ng pahintulot sa Kongreso upang payagan siya na magpadala ng tulong sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga sundalong Pinoy na dedepensa sa kanila sa harap ng mga mananakop na mga bansa. Bagamat kasalukuyan pang bumabangon ng Pilipinas dahil sa matinding digmaan din na kinaharap nito noong World War II ay mabilis pa rin pinahintulutan ng Kongreso ang nais ng Pangulo at agad na ipinasa ang Republic Act 573 o ang Philippine Military to United Nations Act. Isa din kasi itong paraan ni Elpidio Quirino upang ipahayag ang kanyang mahigpit na pagtutol sa komunismo. Nang ipasa ng Kongreso ang Philippine Military to United Nations Act ay kaagad na ipinadala ng dating presidenteng Elpidio Quirino ang unang batalyon sa mahigit 7,000 na mga voluntaryong sundalo na nais tumulong sa matinding crisis na kinahaharap noon ng South Korea. Ang saklolong ito na ipinadala ng Pilipinas ay tinawag na Philippine Expeditionary Forces at ang mga mauunang ipapadalang sundalo ay ang 10th Battalion Combat Team. Sila ay binubuo ng 1,300 na mga Pilipinong sundalo sa pangunguna ni Battalion Commander Colonel Max Yang. Dito nga ay naglakas loob ang mga sundalong ito na sumugod sa hindi pamilyar na teritoryo upang tulungan ng South Korea sa kanilang pakikipaglaban sa pinagsamang puwersa ng North Korea, Soviet Union at Chinese People's Volunteer Army. April 22, 1951 ay dito nga nasaksihan at nakipaglaban sila para sa isa sa mga pinakamakasayasayang tagumpay sa Korean War na kilala rin bilang The Battle of Yultong. Pero bakit nga ba isa ang The Battle of Yultong sa itinuturing na pinakamakasaysayang labanan na kinasangkutan ng mga sundalong Pilipino? Noong gabi ng araw na yon, April 22, 1951, ang 10th Battalion Combat Team ng Pilipinas at ang 65th Infantry Regiment ng Estados Unidos ay nakaposisyon sa Yeonchun nang harapin nila ang napakaraming bilang at puwersa ng pinagsamang People's Volunteer Army ng China at ng North Korea. Ang pag-atake na ito ay kilala sa bansag na The Great Spring Offensive dahil isa ito sa pinakamalaking pag-atake sa ating kasaysayan sa pangunguna ng China at ng North Korea.